Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilakang Lakbay. Yan, naway safe po ang lahat. Alam po ninyo dito sa Finland, depende po sa city. Kapag mayroon pong nagsha-shutdown na isang business, hindi naman po buong business po yung magsasara. Yung isang branch lang po nila na medyo malayo. Siyempre kung ano po yung mga nandoon ay talagang ibebenta po na napakamura. So umpisa po mag-start sila ng 40 to 50%. Malaking discount na po, di ba? Halos kalahati presyo. Naku, mga electronics at mga home appliances po, di ba? Naku, sa Pilipinas lang yun. Naku. Tingnan po natin kung nabibigay po na rin po itong bahay ko. Inisip ko rin po ano pwedeng gawin sa Pilipinas o yung para sa sarili ko naman. Pero kapag mga last 2 days po noon, naku, up to 80% na po. Kaya hihintayin ko po yun. Iipunin ko po para mapabalik bayan box po sa Pilipinas. Kung maabutan pa po o may maabutan pa po tayo sa mga huling araw. Pero tingnan po natin kung ano po mabibili ko. At may nabalitaan din po kami nagtitinda po sa tindahan ng mga exotic na mga punong alaman. Ako, tara, samahan pa ninyo ako. Sobrang excited na po ako. Talagang napakalamig na po. White na po. Yung green po na yun, mga pine trees po yung sa spurs. Yung puting-puti mga birch trees po yun, mga sanga. Nababalutan po ng mga yellow. Ganda po, ano? Grabe naman. Soft tingnan. Parang may fog. Ubus na po lahat ng telepono. Mga cellphone. Bilis. So ngayon po nagkakaubos kasi ito po yung, hindi ko po alam kung unang araw po ng pagsasara po nito. Isang branch lang po, pero meron pa po silang bukas iba. So lahat po ng products po dito, lahat po mapamalaki, mapamilit, minus 40%. O di ba, napakaganda po. No, pwede lang uwi ito sa Pinas, kaya ang laki. Yung mga soda maker po, napakamura na. Lahat po minus 40%, lalo na last 2 days po nito hanggang 80% po. Grabe po, sasara na po ganyan po talaga. Marami pong tao dito, pero pag namili po sila, hindi po sila maingay, hindi sila mabunganga. Grabe tong ref, ang laki. Ito po 399 euro minus 40%. Tignan natin sa loob. Ganda. Tapos separate yung freezer. Most yung freezer po nila dito nasa baba eh. Pilipinas kasi baligtad. Nasa taas po yung freezer. Ganda. Oh. So, papatak na lang po ito ng may 10,000. Mura na po ito. Ang laki. Matangkad pa po sa akin. 5'8 po ako eh. Kasi ito mga 5'10. Hindi ko alam kung ilang cubic feet pero ang laki po. Yun. Tapos itong mga ibang mga brand, ganun din, minus 40%. Tapos pag natapos pa yung last 2 days, wala nang ubos na po ito. Sa Pilipinas lang po. Pero hindi pinapanalangan naman dahan dito yung magsara. At isang branch lang po nila na magsasara. Medyo malayo po kasi sa kabihas na. Yan po mga bahay, galing na po tayo dun sa sarado pong wala akong sarili. Basta dito na po sa restaurant sa pizzeria. Nakagutom yung mga Pilipino po nagtatrabaho dito, kaya ako pong kuhanan ng video. Kumustahan na lang po kami. Kakain po muna ng buffet. Pag malamig talaga, skin mo, namumulang-mulang. Yan po buffet, totoong pizza. Hindi pag ginagad nyo yung, ano ba to? Yung crust parang crackers. Nako. Tapos malmal pa na price. Dito po okay po, reasonable. Meron po dito din unlimited salad at mga karne. Di ba? Yan, dito na po ako siya. Pakikita ko po sa inyo ngayon, may binibenta po na kalamansi. Ayan po, kalamansi po yan. Hinog na. Hindi po yan cat, kalamansi po yan. Ito po ang presyo po niya. 25 euro. So, almost 26 euro. Di ba po? Eh, tanong ko, mahal na po yun kung ibebenta ko. Lit lang po, pero tayong bunga.
Ngayon, meron po hindi palalagpasin na hindi bibili. Meron po dito Sampalok, 11 euro and 50 cents. Bibili po ko ng isa. Naku, hirap magpatubo po nito, pero yan na. Ayan po mga kababayan. Maraming salamat po sa Panginoon at minabili naman po ako. Minabili po ang ano ba tawag dito? Headset? Headset ba yun? Headphone. Pure Bass Wireless. Di po ito promotion, JBL. Wala ako sa sarili ko. Headphone. Parang ganun. Wireless po. Iba po mahal po ito. Doon po mura sa kami additional discount, sorry. Siyempre discounted. Yan nga natin. Kasi winter po. So, kaysa maglagay ako ng ear pad na malaki o ear cup na pang taglamig, mahal din. So, ito na lang, may music pa, di ba? Pero pag naglalakad ng mga sasakyan, hindi ko po nilalakas yung music kasi baka may dumarating na sasakyan, di ba? Pero most hindi po napapatugod ng music. Ginagawa ko lang siyang protection. Pampasosyal lang. Buksan po natin. Bihira na po bibili ng mga gadgets. Napansin po ninyo. Ako po yung simpleng tao. Hindi ko naman kasi kailangan maglalagay sa katawan ko ng habang naglalakad, yung mga suot-suot ng mga gadgets. Yung bangis ko palang hello. Hindi na kailangan magsakbit-sakbit na kung ano-ano. Kahit mumurahan yung suot ko, nagmumukhang mamahalo. Ganyan po kabangis ang dating ko. Pansin na pansin naman, di ba? Pansin naman kapala ng mukha ko. Yun. Pati pag-boxing. Po natin Isa-isahin po muna natin. Ayun. Nilalagyan pang ganun. Nakakayaman nga. Ano ito na-adjust ba ito? Ayun. Automatic na pag may adjust eh. Ayun natin. Ang pagsuot hindi ganyan. Medyo itataligon nyo ng bagya. Para sosyal. Yan. Okay na okay po ito sa taglamig. Oo nga. Tapos naka-clear eyeglass ako. Wala akong naririnig mo siya nagsasalita. Balik natin. Ganun ito lalagyan parang microfiber. Parang ganun ang dating. Pwede pang linis ng eyeglass. Ano ba yun? Ano ba? Hindi ko naman ibalik. Gamitin ko naman. Ito. Ay hindi. Para siyang disposable na parang sa face mask. Yan po ako. Pag nag-unbox. Lalo na nanay ko. Nang hinahin magtapon ng mga ganyan kapag Uy, tapon niya magagamit yan. Kaya yung bahay namin, inaanak dahil sa daming gaon. Hindi. Ang binanit. May tatapon mo, may kasama pa lang ganito. Hindi muna. Sabi ko muna. Ano ba ginagamit ito? Sa pag-charge. Tapos, ano naman ito? Pwede ding kapag nalobat sa phone. I got it. So, dual purpose siya. Wireless at pwede ding with wire. I got it. Now I got the idea. So, hindi ko itatapon ng box dahil kailangan pala talaga.
That's how you do it. Ito pa hindi ko nabili. Ayun na po ako maghugas namin na pinaglamunan ko. Nagmukmang po tayo. Diyan. Tapos, kapag mga nasa loob ng resto na kayo, nagpapasosyal kayo, kakape kayo, ganito na pagsuot. Yan. Huwag niyo po igangin sabi ko masasakal kayo. Yan, iiyamin niyo yan. Kasi natitwist naman po ito. Diba? Kung ayaw naman po, iba ganito ginagawa. Sa noo. Yan, ginagawa sa noo. Yan. Pag may, ito po nakatapat sa sentido. Kapag kaharap niyo yung kalimbang sa lalamunan na hayos hindi uminto tatalak para hindi sumasakit sentido niyo, may nagpe-press. Nare-relax. Tapos itong candy po nito, half kilo, nagre-range po talaga ito na alam ko less than 10 euros. So nabitig, dahil discounted na halos, sorry, sa iba ko pa pala ito nabili sa kapitbahay. Meron din po discount dun sa kapitbahay katabi ng binilang ko po nito. Meron po mga discount, 3 euro na lang po. Plus, mga laro ito. Mga, wala ka lang 170 pesos, magano'n. O 180. Pero sa ordinary siya, mahal po ito mga 10 euro. Mga 600 plus. Tapos, po ito pong star. Sa Finland, na po ako. More than 18 years na po ako nakatira. Napakaraming attempt ko na po nagpapatubo ng sampalo. Pinapanalangin ko po sa Panginoon sa isang araw may magbenta po na tindahan ng sampalo. Ito po, pinili ko po talaga maraming sanga. Karamihan po sanga 3 lang. Ito, 5. 5 ba? 1, 2, 3, 4, 5. Tama. 1, 2, 3, 4, 5. Sorry, tapos, pagbibili po kayo ng halaman ito, huwag nyo po muna ililipat, lalo na kung nasa malamig na bansa po kayo. I-rest nyo po muna, parang tao po yan, kailangan po magpahinga. May jet lag pa yan. Parang lumipad. Opo, may jet lag kasi gano'n po putok abroad. O kaya transportation. So, kailangan nyo po muna mag-adjust ng bagya bago nyo lipat. Saka pag tinanggal nyo po dun sa pasok, huwag nyo na pong kakilitain yung ugat pag nasa indoor. Sa outdoor, okay po yun. Para hindi po magtampo. Ito pong puno na sa palok. Nagbebenta po dating online ito, ganito lang kataas. Mga 50-30 euro. E ngayon po, ito ang laki 11 euro. Dito po sa Finland po yan Siguro galing po ito, pinalaki po siguro sa sa Southern Europe. Sa greenhouse po ito. O sa greenhouse. Pinalaki ito. Tingnan ko na kung saan galing. Para siguro tayo hindi yung invento ko na invento. Basahin mo kaya po yan. May nakalagay yata na sa pakete. Hindi yung puro assuming. Marami naman nagko-comment na puro assuming, di ba? Para alam na nilang buhay. Parang nag-comment sila kung mga mag-comment parang gusto nilang paggalawin ng buhay mo. Malala Ano lang, walang nakalagay dito. Sa packaging wala. Exclusive sila. By 10 Heflon. Tita Marinde. Hindi ko alam kung anong bansa. Hindi na po natin alamin. Basta galing pa yun sa kung sa Netherlands, greenhouse po yan. Pero sa tingin ko po, ano po ito, galing sa basta greenhouse or hindi po dito sa Finland. Kasi sa Netherlands o kaya sa Southern Europe. Sa Southern Europe, syempre ano po yung Spain, Italy, Greece, mga ganun. Pero pag ganito pinalalaki nila sa greenhouse para ganda po ng tubo. Ayusin ko po yung lupa. Pag nilagay po sa paso po yan. Ito po pag nasa loob po kayo ng bahay, kapag itong mga puno po tinatanim ninyo, lalo na tropical, nasa 4 seasons na country kayo, may mga winter. Huwag nyo na po nalagyan ng mga bato-bato sa ibabaw. Kasi hindi nyo makikita yung lupa kung tuyo ba o basa.
So mahirapan kayong magdilig. Mas maganda nakikita yung natutuyo yung lupa. Saka bibili po kayo ng indoor soil, yung pang indoor, ibig sabihin po nun. Kaya po sa mga tinitindahan ng pang indoor po outdoor, kasi sabihin pareho lang lupa po, hindi po. Ang pang indoor po, wala pong insekto po yun. Wala pong kasamang chismosa po yun. Pag halimbawa, bumili sa tindahan may nakasunod, wala po. Hindi, ibig sabihin wala pong insekto po yun. Kuya, paano mawawala ang chismosa sa lupa? Insekto? Hindi. Ito. Kung nasa probinsya po kayo, kumuha po kayo ng lupa, doon sa may mga damo, ibig sabihin mataba po yung lupa po na yun. Yun. Ilagay nyo po sa supot. Wala pong buta yung supot ha. Basta supot. Tapos, yung supot po na kailangan, kaya ng mainit na tubig na hindi siya matutunaw. Tapos lagay nyo sa timba. Yung timba na hindi matutunaw sa mainit ha. Ilubog nyo sa mainit na tubig. Basta yung lupa, yung supot, buhol nyo. Tapos ilalim nyo, lagyan nyo na iba sa ibabaw sa loob ng timba. Tapos buhusan nyo ng mainit na tubig. Overnight, kinabukasan. Yun. Pwede nyo na pong gamitin sa indoor at pwede nyo pong pagkakitaan nyo. Diba? Ganun po paggawa ng indoor soil. Diba? Ayan. Kung meron kayong mga daramdaman, doon, pakuluan nyo, steam nyo, yung lupa, mga pang-indoor soil. Kaya magkaiba po ang indoor sa outdoor soil. Outdoor po ano po yun talaga, hindi siya dumaan sa process na para matanggal yung mga insekto. Yun. Diba? Sa kayo pang sa indoor po, mapapansin po ninyo mostly, hindi po tinutubuan ng mga kabutihan kung ano-ano. Kasi safety po talaga. Ibig sabihin na sterilize. Medyo na-sterilize yung lupa for indoor. Kaya pag naglulupa po kayo sa indoor, talagang marami pong mga lalagyan ng fertilizer. Mostly liquid fertilizer. Meron pong fertilizer na sting na binabuo. Pag nagdidili kayo, di sa kinan marami po. Hindi naman po kamahalan. Yan. Yan po mga kabayan. Napakababaw po talaga ng kaligayahan ko. Mga gadgets, bihira lang po kung bumibili kasi para po sa akin, inuna ko po yung importanteng mga bagay. Kuya, paano mo ma-enjoy ang buhay mo kung puro ganyan, puro pag-control, pag-tipid? Hindi po ako nag-control. Mas nag-enjoy po talaga ako sa mga simpleng bagay. Hindi po ako dun sa mga gadgets na nag-invest sa mga gadgets na pag binili ngayon in few months, madidevalue. May ba yun? Mababang value. Mas nag-invest po talaga ako. Mostly, kung ako tatanungin po ninyo, gusto ko alakas sa kalupa. Yun. Kasi habang tumataas ang value. Hindi naman po sa masyadong practical. Ako po kasi yung tao na, siyempre, galing po sa kahirapan. Hindi naman po kami nakaranas ng gutom nung balit po kami. Nagpapasalamat. Yun po, pinagpapasalamat ko po sa Panginoon. Madiskarte po mga magwalong. Ibig sabihin, yung maliliit na bagay po, basta pag may nakita po ko, lalo po sa pag-hardin, na kahit maliit pa ko, ito po yung unang kaligayahan ko po. Makita ko lang po yung tumubo yung tinatanim ko masaya na po ako. Bawa po talaga kaligayahan ko. Saka alam ko po na isip bata po ko, tanggap ko po sa sarili yun. Yun lang po. Sa abroad po talagang maghahanap po talaga kami ng mga paglilibangan. Para po, naway ang video po nito kahit paano ay nakapagbigay po sa inyo ng ngiti at yung mga maliliit ng bagay na matatanggap po natin, appreciate po natin. Pag minibigay po sa atin na hindi natin gusto, i-value po natin kasi hindi po natin alam kung ano po yung pinagdaanan ng tao bago bilhin po yun para sa inyo, para may maibigay. Dahil minsan naiiya, dahil marami kayo tinutulong, kahit na simpleng bagay, i-value po ninyo. Yun po. Paano po? Maraming salamat na po sa inyong oras na ilan sa Pinilangang Lakbay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi man ng araw. Laban lang, dito po itatalugtog sa palo. Ingat po sa lahat, maraming salamat po.